Ninakaw na bag, iniwan ng hindi pa nakikilalang sospek sa loob ng nakaparadang pedicab sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Mula 2006, binubuhay na ni Tatay Roberto ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapadya o pamamasada gamit ang pedicab. At kahit nasa 300 pesos lang ang kinikita araw-araw, ni minsan ay hindi raw niya nagawang mangangkin ng mga naiiwang gamit ng kanyang mga pasahero. Agad daw niyang inire-report sa otoridad. Nitong Biyernes may naiwan na isang bag sa upuan ng kanyang pedicab. May sumakay sa akin ng isang babae na nakapismas. Yung may katandaan na rin, halos mga 50 yata yung 40 plus. Hindi ko alam, hindi ko natignan yung bag na dala niya. Nang sumakay siya, hindi ko pa alam na may dala palang bag. Dito niya nilagay sa diki, hindi ko nakita. Agad niya itong ibinigay sa kinatawan ng poso upang maisauli sa kung sino man ang may-ari. Dito na pag-alaman na ang bag pala na naiwan ng kanyang huling pasahero, ninakaw lang sa Di Guzman Street, Poblasyon Bangaldan mula sa isang lalaki. Ayon sa nagmamayari ng bag, ay talagang minanmanan yung bag na yon dahil nga mayroong mamahaling cellphone na nandun sa kanyang bag. Sumakay sa pedicab. Wala na ang cellphone at perang nasa loob ng bag, pero naroon pa ang singsing. Dahil dito, lubos pa rin ang pasasalamat ng biktima kay Tatay Roberto na nagsauli sa bag nito. Masaya ako. Siyempre, naibalik kong isang bagay na pag-aari ng iba. Ayon sa Bangaldan LGU, hindi matatawaran ang katapatang ipinakita ni Tatay Roberto. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.